Yo, what's up mga tropa peeps? Welcome back to my vlog at magandang araw po sa inyong lahat ng linggo. Happy Sunday, happy weekend sa ating mga tropa peeps na OFW sa iba't ibang panig ng mundo. Ayan, hello po. At ang ating pong topic dito sa aking vlog na ito ay wala pong iba kundi patungkol po sa napipintong paghuli sa mga kasama ni Digong na gumawa po ng EJK noong siya ang presidente. At meron pong update diyan itong ating dating senador na si Antonio Trillanes. At ayon nga po sa kanya, meron po talagang mga dadamputin ngayon pong taon na ito or maaring sa susunod na taon. So ito po yung video, pakinggan po natin. Meron pa bang lalabas na arrest order ang ICC related to the drug war? Well, we're working on that, and but it's not gonna happen soon, but it will happen at some point. We're looking at end of the year or early next year. How many more are we looking at, Senator? At least dalawa, but probably tatlo. By the end of the year? By the end of the year or early next year. Pero iliwanagin ko, hindi po kasama si Sara Duterte dyan sa mga kinuha. Meron nga kasi din rumors na baka ma-implicate siya. No? So this is still part of the original 5 that you mentioned last year, yung 5 former Duterte officials. Mostly police. Mostly police officials. Opo. Some of them retired. Same pa rin to. Opo. At si si Bongo is also in play. Suddenly he's in play now alongside, I guess, Senator Bato de la Rosa. No. Paymaster. Si Bongo was always there. Ando naman siya right from the get-go. So these arrest warrants that could potentially come out may also involve him. Yes, sana. That's what we're working on. That's the members of the Senate. That's 2 members of the Senate. Paano kaya Kumbaga, isama na sila doon sa Quadcom, di ba? Oh. Implicated sila doon sa Quadcom investigation. But isn't there also immunity for the Senate? Wala. The Senate could provide them some protection, di ba? While in session. While I in think. session? While in While in session. session. Tama, sir? We'll see. Tignan mo natin kung kayang makasik sila ng protection doon. Ayun. Si Bongo at si Bato po ay nanganganib na mahuli po ngayong taon na ito or sa susunod na taon. Ito nga po ay nabanggit, hindi nga daw po kasama si Sara Duterte dito po sa mga may paparating na warrant of arrest. Pero ang alam natin, kasama si Sara sa kaso doon sa ICC dahil meron pong inireklamo laban sa kanya na noong pong siya ay mayor ay meron din pong nangyaring mga EJK. Ngayon, eto nga si Bato at si Bongo ay hindi protektado 24/7, hindi protektado for life ng Senado. Dahil nga po meron pong kumbaga pagkakataon lamang kapag meron silang session, doon lang po magkakaroon ng pagkakataon na maprotektahan ng Senado si Bongo at si Bato de la Rosa. Nako, dapat pala araw-araw may session. Sabado at Linggo meron ding session para maprotektahan ng Senado etong si Bato at si Bongo. At ang pagkakaalam ko din, kapag walang session, kahit na nasa loob sila ng Senado, ay pwede pa rin po silang mahuli doon. Kung kumbaga may papasok na mga huhuli sa kanila, gagalugarin. Kumara, nagtago sila doon sa loob ng Senate, pag ginalugad yung loob ng Senate, pwede po silang mahuli kung wala pong session ang Senado. Ngayon, meron pong mga post din patungkol naman po sa mga kaso ni
dating Senador Antonio Trillanes. At ito pong mga post na ito ay ayon po sa balita, naglabas ng warrant of arrest ang Quezon City Court laban kay dating Senator Antonio Trillanes kaugnay ng kanyang kasong false testimony. Yan, matapos ang reklamong inihain ni Davao City Representative Paulo Duterte kaugnay ng umano'y maling pahayag nito sa isang pagdinig sa Kamara noong 2024. Sinasabi na naghain na ng piyansa si Trillanes nitong July 8 para sa pansamantalang kalayaan nito. At ang sinasabi pong piyansa ay nagkakahalaga lamang po ng 18,000 pesos. At kung di ako nagkakamali kasi meron po akong pinagtanungan dito, ito pong false testimony ay meron pong aresto, penalty, aresto mayor, 1 month and 1 day to 6 months. So yan lamang po ang penalty dito po sa isinampang demanda ni Paulo Duterte dito kay Antonio Trillanes. So parang kumbaga gumaganti si Pulong Duterte dahil di ba nga po etong si Pulong ay syempre kung ikaw ay merong tatay na nandoon sa ICC, hinuli ni General Torre at ang nagkaso o tumulong sa mga nagkaso ay si Trillanes, alam ko pati si Kerubin ay meron ding partisipasyon diyan para maipakulong si Digong doon sa ICC. Syempre merong magpapanibugho na anak. Siyempre si Pulong yan. At kumbaga, lahat ng posible na paraan para makagante, para makakwits, o para makatablaman lang doon po sa mga kumbaga nagpakulong kay Digong, merong mga ganitong senaryo na merong kaso etong si Antonio Trillanes. Sa totoo lang po, yung pong false testimony, baka nga tinatawanan lang ito ni Trillanes. Baka nakakalimutan ni Pulong, si Trillanes po ay nakasuhan noon ng rebellion. Di ba? Eto nga false testimony, tas merong piyansa na 18,000 lang. Hindi man lang kumbaga hindi man lang mangangatog ang tuhod ni Antonio Trillanes diyan. Alam natin kung gaano yung katapang. Di ba? Kumbaga kailangan nilang makatable. Kahit na kumbaga nauna itong kaso na ito, tapos nito lamang Marso na huli si Digong, 'di ba? Ito po'y kumbaga hindi po ito kumbaga yung pangingimian ng isang Antonio Trillanes, 'di ba? At saka katulad niyan, itong kaso ni Antonio Trillanes na ito, napakababa ng piyansa. Tapos ang penalty ay 1 month and 1 day to 6 months lamang. Kahit na sabihin na nating 6 months na makukulong si Trillanes, 'di ba? Kung sakaling nga siya'y makonvict dito sa kaso na sinampa ni Pulong, 'di ba? Parang naman 'to, parang pagtatawanan lang 'yun yung 6 na buwan, 'di ba? Parang walang kwenta 'yan. Ilang taon nang nakulong si Antonio Trillanes, 'di ba? Nung sa nangyari sa kaso niya doon sa Oakwood Mutiny, 'di ba? So ito pong ginagawa po na ito ng mga kampo ng Duterte, sa totoo lang. Alam nyo yung mga ganitong false testimony na kaso, 'di ba? Dapat hindi na 'to tinutuloy kasi naman 'to, kumbaga parang walang kwenta, walang dating, 'di ba? Pero tinuloy pa rin ni Pulong para nga po ay ma-corner nila si Antonio Trillanes. Siguro baka para tumigil ito sa pagsasalita, tumigil sa pagbanat sa patungkol sa kanila. 'Di ba? Kaya lang si Trillanes po makulit po ito. Matigas ulo niyan, hindi kayo titigilan niyan. Kahit may kaso, hindi kayo titigilan niyan. Mas manggagalait pa nga yan o mas magpupursige pa nga yan na pikunin ang mga Duterte at ang mga maka-Duterte. 'Di ba? Ngayon dito po sa kasi sa ICC, bigla akong
parang nadismaya dahil bakit hindi kasama si Sara Duterte. Si Bongo at si Batolan daw po ang may posibilidad na may maglabas ang ICC ng arrest warrant. So hindi po kasama daw si Sara Duterte. Hindi natin alam kung yan ba ay pautot lang ni dating Senador Trillanes, di ba? Baka mamaya sinabi lang niya yon para etong si Sara Duterte ay kumbaga parang maging kampante, di ba? Parang wala lang, parang pabalik-balik lang sa dahig, di ba? Ngayon, kung etong kung kuwari baka pautot nga lang ni Trillanes kunwari para nga hindi magtago etong si Sara Duterte, 'di ba? Para pumunta pa rin to doon sa dahig. Malalaman po natin 'yan. Pero alam niyo po, ito pong nangyayari ngayon kila Bato at kay Bongo, hindi naman po na ito nakakagulat kung sakaling sila po ay anytime soon ay meron pong magbigay ng warrant of arrest sa kanila. At kailangan na po nilang isuko ang kanilang mga sarili. 'Di ba? Ito po kasi yung resulta ng kumbaga parang pagkonsinti nila kay Digong kasi ito naman sigurong AJK ay may iwasan yung kanyang yung napakadelikadong utos ni Digong, 'di ba? May iwasan naman yan siguro kung hindi po gaanong nasuportahan ng kanyang mga kaalyado. Pero nakita natin PNP chief pa lang noon si Bato de la Rosa talagang 'di ba pinagmamalaki niya yung EJK na yan. Hindi pala yung Oplan Tokhang. Pinagmamalaki niya yan. Brainchild niya daw yan. Nagawa niya daw sa Davao. Kaya po, in-apply nila sa buong Pilipinas. Pero, di ba, sabi nga ni General Torre, bagong PNP chief, hindi po ito legal, yung mga ganitong tukhang. Ito daw po ay merong paglabag sa karapatang pantao at ito daw po ay hindi daw po ito tama. So, kung etong si Bato de la Rosa lamang sana ay kumbaga hindi nakinig kay Digong o kaya pinigilan si Digong para gawin yung mga ganitong utos na napakadelikado, 'di ba? Siguro wala pong Digong na nakakulong ngayon doon sa ICC. Medyo na lang talaga kumbaga katulad noong mga nakaraang panahon na nahuli si Digong, 'di ba? Nahuli si Digong ay Marso, pero last year pa sinabi nito si Antonio Trillanes na meron pong mahuhuli o meron pong dadamputin na may warrant of arrest mula sa ICC na ito nga si Digong, 'di ba? Hindi nga naniwala yung kampo ni Digong, binaliwala yung sinabi ni Trillanes. 'Di ba? Pero 'di ba, nakita natin talagang naipakulong si Digong doon sa ICC. So etong si Bato at si Bongo sana ay sa lalong madaling panahon na sila po ay mahuli para kasi concern sila sa kalagayan ni Digong, baka pwedeng mauna na sila doon. Baka pwedeng sumama na sila kay Sara sa susunod na pagpunta doon sa dahig para po madalaw naman nila yung kanilang anito. At para hindi na rin mahirapan sa paghuli ang mga taga-ICC, di ba? Kasi kung dito sa Pilipinas medyo kailangan ng mga perfect timing, di ba? Kasi baka mamaya talagang magtago itong dalawang to doon sa loob ng Senado. Kumbaga, pwede nga daw po kasi silang protektahan ng Senado. Pwede silang magtago doon. Pwede silang hindi hulihin kapag may session. Pero, di ba, sana talaga ay, kumbaga, maaktuhan itong dalawang to na wala sa Senado tapos bigla na lang silang bigyan ng kanilang mga warrant of arrest. Ito nga si Bongo, di ba, ini-implicate dito sa mga nangyaring EJK dahil nga po sa tinatawag na reward system. Meron daw pong reward yung mga nakagurgur, merong reward yung mga PNP na sumusunod kay Digong. Dinanay nila yan, pero 'di ba sa ICC
iba yun. Ibang kaso yun, di ba? Ibang pag-iimbestiga yun. Kumbaga, mas, ano yan, kumbaga mas malalim ang pag-iimbestiga dyan. Hindi katulad dito sa atin na yung mga, minsan yung mga investigasyon, hindi na nakakaalpas. Kumbaga, hindi na po nakakarating pa sa ibang, kumbaga, hindi nagle-level up at kumbaga meron pang nangyayari na minsan yung mga iniimbestigahan na ano ba yung parang walang kasalanan, di ba po? So dito sa arrest warrant ng ICC at para kay Bato at kay Bongo, dapat salip na sila'y matakot na harapin ito. Dapat matuwa sila kung totoo po. Kung totoo. Kasi libre ang kanilang pagpunta doon sa The Netherlands. Napakaraming Pilipino ang may gusto na mapasyalan si Digong sa Netherlands at makapasok doon sa kulungan ni Digong. Di ba? Maraming nangangarap niyan. Ngayon, kung mabigyan ng pagkakataon, etong si Bato at si Bongo na makuha sila dito sa Pilipinas ng ICC, di libre na ang kanilang pagpunta doon. Di ba? At kumbaga yung reunion nila, yung reunited ang mga tuta ni Digong at ang amo na si Digong, napakagandang pagkakataon yan. Kaya lang, ang problema, baka wala na pong uwian dahil nga po, ang warrant of arrest ay naka-ready na, meron na anytime soon. Tingin ko talagang meron na, talagang nandyan na, may posibilidad na mahuli itong next batch. Kasi nauna lang si Digong pero meron pang meron pang mga samahan yan na nabuo din. Kumbaga meron silang ngayon, kumbaga pagkakaisa patungkol dito sa kay Digong, di ba? Kumbaga merong kanya-kanyang faction, may faction ni Harry Roque, ni Hanilet at ni Maharluka. Tapos dito naman sa kabila ay grupo naman ng mga kumakampi kay Sara, di ba? So tignan natin kung ito bang ICC warrant of arrest na ito ay makarating na talaga at maibigay na po talaga sa mga kinauukulan ng mga senador o mga general. 'Di ba? Sayang nakaligtas si Sara sa sa warrant of arrest na susunod. Malay natin baka sa mga susunod naman, 'di ba? Mahaba pa naman ang kanyang panunungkulan hanggang 2028 pa siguro kung hindi po na talaga magpo-push through ang impeachment. So tignan natin kung hanggang saan itong tagpong ito. Tingin ko kapag si General Torre ang huhuli dito kay Bato at magtatago to sa Senado, nako, engineer si General Torre at napakagaling na strategist. So, good luck na lang, di ba? Kung kumbaga matagalan nila ang pagtatago sa Senado. Kung magtatago sila sa Senado. Pero kung sila'y uuwi ng Davao, pagtuntong pa lang niyan doon sa airport ng Davao, si Bato at si Bongo, protektado na yan. Hindi na makukuha yan. Kung diyan kung doon sa Mindanao. Pero kung dito sa Luzon, medyo kumbaga kailangan lang ng perfect timing para sa dalawa. Pero 'di ba? Meron pa ring pag-asa na sila po ay mahuli. So dagdag ko lang po, buti na lang talaga dito sa kaso ni dating Senador Antonio Trillanes. Wala yung mga kaso ng pagnanakaw, wala yung mga kaso ng kumbaga pandarambong, plunder, graft, 'di ba? Walang ganoon. Kita nyo napakasimple ng kaso ni Antonio Trillanes, yung false testimony. Ganun lang yung kanyang naging kaso, hindi katulad ng mga kaso kila Bongo, kila Digong, 'di ba? Yung kumbaga mga may kinalaman sa droga, yung mga kaso na kinakaharap ng mga anak ni Digong at ni Digong mismo, 'di ba? Medyo parang alam niyo yung matitindi. Pero dito kay Antonio Trillanes, simple lang ang kanyang kaso. Yun lamang po, maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Happy Sunday, ingat po kayo, nasa mang panig kayo ng mundo, momo, chup chup. Love you, love you. God bless us all, Pilipinas. God first. Salamat po.